Pinagtabuyan ko ang biyenan ko dahil binastos at sinabihang may anghit ang asawa ko na bagong panganak. Hi, I'm Venture. Tawagin niyo na lang akong Adrian, 32 years old, dentist from Camarines Norte. Ako yung lalaking sanay magbunot ng ngipin, hindi ng pasensya. Married na ako sa pinakamagandang babae para sa akin, si Tammy. 5 buwan pa lang mula nang manganak siya sa first baby namin. Walang yaya at walang helper, kami lang dalawa. Ako sa clinic sa umaga, siya full-time kay baby buong araw at gabi. Alam niyo naman ang postpartum, hindi yan bounce back agad, hindi yan Instagram body after 2 weeks. 5 buwan pa lang pero halos hindi pa nakakabawi ang katawan niya. Kulang sa tulog, may tahi pa na minsan sumasakit, hormones na paiba-iba pero hindi siya nagrereklamo. Never ko siyang narinig na nagreklamo. Tahimik lang na nag-aalaga sa anak namin. Dumalaw ang mama niya na mother-in-law ko sa house namin para raw tulungan kami at makita ang apo niya. Okay sa akin yun. Laking pasasalamat ko pa nga kasi akala ko may extra hand sa bahay. First day niya sa bahay may dalang fruits pa at nilutuan niya agad ang asawa ko ng tinola. Second day, may mga words na siyang binabato sa asawa ko about sa katawan niya. Dati payat ka, bakit parang tumaba ka lalo? Normal naman tumaba ang isang babae lalo na kakapanganak pa lang. Inisip ko baka concerned lang siya. Pero iba na yung mga sinasabi niya nung 3 araw. Nakita kong pawis ang asawa ko, nasa sala si Tammy nagpapadede kay baby. Nakasuot siya ng loose shirt at shorts, nanay mode lang. Biglang sabi ng biyenan ko, Tammy, naliligo ka ba araw-araw? Hindi pa ako nagsasalita. Sinundan pa niya, parang may anghit ka kasi. Ayusin mo naman ang sarili mo, amoy putok ka na. Nakita ko yung mukha ng asawa ko na nagulat. Hindi siya nakapagsalita. Ang narinig ko lang na sabi niya, wala naman akong putok. Pero kitang-kita mong nasaktan. Ang mga bagong panganak, sensitive sila lalo na about sa physical appearance pa. Ako na lang ang sumagot para sa asawa ko. Ma, hindi naman ata maganda yan. Sabi ko, kontrolado pa ang boses ko. Sagot niya, totoo naman, truth hurts. Truth hurts? Sinabi ko na lang, yung bunganga nyo nga mabaho, nagreklamo ba si Tammy? Tumaas ang boses niya. Bastos na asawa, sumasagot ka pa sa nanay ng asawa mo, walang galang. Sasagot talaga ako kung asawa ko na ang iniinsulto. Kahit siya pa ang pinakamabaho sa buong mundo, poprotektahan ko siya. Sinabi ko, mas bastos ang mang-insulto sa bagong panganak. Buong gabi halos walang tulog at walang pahinga. Ngayon, nagpapadede siya sa anak namin at pagsasalitaan nyo ng ganyan? Sabi niya ulit, bakit? Mali ba ako? Maling-mali. Anak niyo po yan, sabi ko. Kayo ang nagluwal sa kanya tapos sasabihan niyong may anghit siya habang nagpapadede sa anak namin. Kung hindi niyo kayang respetuhin ang asawa ko sa sarili naming bahay, wag na lang muna kayong pumunta dito. Tinuro ko ang pinto. Bukas po ang pintuan para sa pag-alis niyo. Sinabihan ko ang asawa ko na pumasok sa kwarto namin at ako na ang bahala sa mama niya. Hindi naman ako nagmura. Hindi lang ako pumayag na masira ang dignity ng asawa ko sa harap ko. Umalis ang mother-in-law ko that same afternoon. Ngayon, galit ang side ng pamilya ng asawa ko. Sinasabi nilang pinalayas ko raw ang nanay nila na wala raw akong utang na loob. Pero sabihin niyo sa akin, sino bang hindi tatayo para sa babaeng halos mamatay sa panganganak para sa anak mo? Respeto ang hinihingi namin, hindi kabastusan. Asawa ko siya at hindi siya kailanman magiging target ng kahit sino, kahit nanay pa niya.